Kita na natin ang totoong sitwasyon ng administrasyong ito sa posisyon sa US kung saan si Donald Trump ang presidente. Dahil nakita naman natin sa mga video na nilapitan ni Donald Trump ang ibang mga world leader pero never na lumapit ang Donald Trump sa isang BBM bangag. So nakikita natin ang totoong sitwasyon ng administrasyong ito o kaharapin ng Pilipinas laban sa Amerika. Kasi kung totoo lang, maliwanag talaga para sa mga Pilipino na wala tayong mapapalang suporta ngayon sa US. Ibig sabihin, wala tayong makukuhang mga investors sa US kagaya ng wala tayong nakukuha na mga investors lalong-lalo na sa China. Hindi natin pupwedeng ipagwalang bahala ang Amerika at ang China dahil makikita naman natin kung gaano kalakas ang ekonomiya ng China at gaano naman katatag ang Amerika. So, dito pa lang mapapatunayan natin na pagkatapos ng midterm election na to, makikita natin kung saan dadalhin ang bansa natin. Dito pa lang makikita natin na si BBM talaga ay isang tunay na budol. Bakit nga ba may 20 pesos tayong bigas daw ngayon? Kailan kaya ito matitikman at makikita, mabibili ng mga Pilipino? Naisip ko lang, bakit kailangan ng 20 pesos na bigas ngayon? Pwede naman palang gawin. Bakit nila inuna yung mga paayo-ayuda, paakap-akap, paax-ax na yan, kung ano-anong mga form of corruption yung ginawa nila nitong mga nakaraang taon? Diba? Na pwede rin naman pala nilang abunuhan at pababain ang presyo ng basic commodity ng mga Pilipino. Idinaan pa nila sa mga ayuda. Maliwanag na ang gobyernong ito ay walang patutunguhan. Walang patutunguhan ang Pilipinas sa bangag administrasyon. Walang patutunguhan at palubog tayo ng palubog ngayon. Ginagamit nila yung 20 pesos na bigas bilang political strategy dahil alam nila na walang pag-asang manalo kung hindi sila mandadaya, hindi sila mag-vote buying. Ang vote buying ngayon ay dinadaan na lang sa paayo-ayuda at mga pangako ng administrasyong ito sa mga Pilipino. Kaya tayo mga Pilipino, lagi nating tatandaan na dapat iboto natin ang Duterte lineup. Dapat nating pagporsigihan na manalo si Attorney Vic Rodriguez, Attorney G.B. Hinlo, Attorney Lambino, Attorney Marcoleta, Attorney Jimmy Bondok, Pastor Kibuloy, Doc Marites Mata, Philip Salvador, Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. Dagdagan natin ng 2. Para sa akin, gusto kong ilagay si Hunasan at si Norberto Gonzales. Kaya mga Pilipino, nakikiusap ako sa inyo. Vote Street PDP or Duterte lineup. Ito pala si Waray Laban. Kung bago ka lang sa aking Facebook, TikTok, and YouTube, follow for more.